May comment dito eh. From Mike James Antolan Oto. Sabi niya, yun bang si Manat at Usa ay Diyos ng mga Islam? Wala akong sinabi na si Manat, Alat at Alusa ay Diyos ng mga Islam. Nakalagay doon sa referensyang ginamit ko. Kung balikan natin yung referensyang ginamit ko, ang nakalagay doon is siya ay balikan natin ha, ano sinasabi doon ha? Sabi, Manat, kasama si Alusa, tsaka si Alat, was a pre-Islamic Arabian goddess worshipped in the Arabian Peninsula before the rise of Islam. Pag sinabing before the rise of Islam, siya ay wini-worship ng mga doon sa Arabian Peninsula, siyang Arabian goddess before the rise of Islam. Yan sabi ko kanina, nang si Muhammad ay nagpakilala ng propeta, inalis niya yan. Kaya wala akong sinabi na na Diyos sila ng Islam. Wala akong sinabing ganon. Tapos sabi niya, Islam ba yung mga paganong Arabo? Wala rin akong sinabing ganon. Kaya nga paganong Arabo, sa kanila kasi yung paganong Arabo, di naniniwala kay Allah yun. Yun sa kanila paganong Arabo, dininiwala kay Allah yun. Wala naman kong sinabi na Islam yung paganong Arabo. Kasi ang Islam naniniwala kay Allah. Yung sinasabi nila ng paganong Arabo, hindi naniniwala kay Allah. Kaya wala akong sinabing ganun. Sabi naman niya, iharap nyo sa akin yung speaker nyo sa live, debate, aantayin ko. Anong gusto mong patalakayin natin? Na sinabi ko raw na si Alat, Manat, and Alusa ay Diyos daw ng Islam. Wala akong sinabing ganun. Malinaw na yun i-replay mo, Mike, James, Antolan, Otto. I-replay mo yung namin, napag-usapan kanina ni Armando. Wala akong sinabi doon na itong tatlo ito na sinasamba ng mga Arabo before the rise of Islam ay Diyos ng Islam. Wala akong sinabing ganun. Na-miss, kaya tayo, hindi ka siguro nakinig ng mabuti, bro, no? Kaya, sana next time, bago mag-react, i-recall muna. No? Dahil alam ko kasi yung yung mga sinasabi ko, no? Mahirap mapagbintangan tayo nagsasabi ng ng walang batayan. Wala akong sinabi na Diyos sila ng Islam, okay? Okay, wala akong sinabi na Islam yung paganong Arabo, wala akong sinabing ganun. Okay, no? And then let's move naman tayo ngayon doon sa Messenger Room. Unang nag-raise ito si Josica Angoy Yabis. Okay, Ate Josica, good evening. Good evening po. Good evening po, Kapuntos. Hello, good evening, te. Bro. Yes, bro, good evening. Meron lang po akong dugtong ng katanungan. May kasama kasi ako. May kasama ko kasi, bro, dito, nagtatanong kong about sa purgatory. Ikaw nga mo tanong. Ano ba yun? Katoliko yung kasama mo, te? Katoliko hindi? Katoliko, bro. Kasama din niya sa simbahan, pero alam mo naman natin na hindi tayo lahat nakakaalam sa aral. Gusto lang niyang maliwanagan, bro. Kung dapat daw ipagdasal talaga ang mga patay na. Kasi anong rason? Yun po. Kadugtong kanina, yung katanungan. So, ang tanong niya, kung saan daw mabasa, bro, sa Biblia yung mga patay. Kasi may nabasa rin ako dati Meron nga akong nasa biro na hindi ko na mahahanap. Na ipagdasal ang patay? Oo, bro. Okay, bigay natin yan kay Brother Junre. At saka, good evening din kay Brother Wendell Talibong ng Uzami City. Brother Wendell, good evening, Brother Wendell. Wala. Pahinga, Brother Wendell. Sige, Brother Junre, kasagutin mo yan, Brother Junre.
yes, maraming talata sa Biblia, kapatid, no? Yung dos Makabiyo nga bro dyan, do si uh, 3 hanggang 5 bro, o 5 o 4 hanggang 6 yata. Anong version ba basahin ko? Good Yung News Good o News, King James Version? yung sa Good News lang. Yung sa Good News. Tagalog, o Wala sa dos akong Makabiyo. dito. Meron ako King James Version. Sige, yan na lang, parehas lang naman yan. Ito ay King James Version ha. Baka sabihin hindi yan King James Version. Ito na yan oh. Yan oh. The Holy Bible, 1611 edition, King James Version. Yan ha. King James Version. Ito, King James Version, kaso nga lang, inalis nila noong 18th century. Ang nakalagay doon sa ikalawang Makabeyo, 12:43 hanggang 45. Ito pala, 44 hanggang 45. Ang sabi ganito, for if he had not hoped that they that were slain should have risen again, it had been superfluous and vain to pray for the dead. Ano yun? Sa Tagalog, kung hindi siya umaasa na yung mga napatay ay muling bubuhayin, isa lamang kabaliwan ang ipagdasal ang mga namatay na. Ayan ha. So napakalinaw, no? At ang kabaitan kasi ng Diyos, kapatid, hindi lang para sa mga buhay, para din sa mga patay. No, Ruth 2:20 bro dyan, Dok, KGB. And Naomi said unto her daughter-in-law, blessed be he of the Lord, who hath not left of his kindness to the living and to the dead. And Naomi said unto her, the man is near of kin unto us, one of our next kinsmen. So napakalinaw na yung kabaitan ng Diyos hindi lamang para sa mga buhay, para rin sa mga patay. Kaya nga sabi niya sa Sirach 7:33, no? Pray for the dead. Yan, sa Sirach 7:33 yan. At sa account naman ni Nehemias, basahin mo na lang, sister, no, sa Biblia mo, chapter 1 and 2, si Nehemias, humingi siya ng pahintulot sa hari na umuwi sa kanila para ayusin yung libing ng yung pinaglibingan ng kanyang mga magulang. At nanalangin din si Nehemias sa mga kalahi niya na namatay sa giyera. Yun. So, biblically talagang okay pagdasal. Sabi nga sa binasa ko kanina sa King James Version kung hindi siya umaasa na ang mga napatay ay muling bubuhayin, isang kabaliwan lamang na ipagdasal ang mga namatay na. Sabihin, magiging kabaliwan lang yan kung hindi ka naniniwala na yung mga napatay ay muling bubuhayin. Kaso tayo mga Kristiyano, tayo naniniwala na muling bubuhayin, kaya hindi kabaliwan na ipagdasal ang mga patay na. Tinanggal yan ng mga protestanting pastor sa King James Version dahil sa lungat sa kanilang turo, kaya tinanggal nila yan.